Magandang umaga, mga ka-simple. So, alis tayo. Bibili tayo ng yung radiator cap. Pero, meron talaga tayong lakad kasi mag-set up kami ng tank ngayon sa Santa Cruz. Mag-set up kami. 300 gallon yun. So, nagluluto muna tayo. Ayan. Luto-luto muna. Kailangan bago tayo umalis ay may pagkain tayong dadat nandun pagbalik. Saka para may pagkain din yung manok. So natitinola tayo. Sana makabili tayo dito ng Baka nag-order na rin ako online kaya siyempre mayroon naman din daw nabibili dito na radiator cap. Tingnan na natin kung mayroon sa mga automotive niya. So, bibili muna tayo bago tayo pumunta ng Santa Cruz. Bansi po, iiwanan natin yung doon sa kabilang bahay. Yun, sa kabilang bahay pa. Luto-luto muna. Alis na tayo. Pupunta na tayo sa kabila. So nakalis na tayo mga chong. Punta tayo dun sa kabilang bahay kung saan nag-aantay sila RJ yata Jeff. Andun kasi yung mga iba pa nakakailanganin natin. Kasi masyadong malaki tong tank na to. Ay shit. Going to Santa Cruz. Uli tayo. Pero itong si Puti hindi natin dadalhin. Mamaya na lang tayo bibili ng ng radiator cap. Iwanan muna natin siya doon dahil mag-iisang sasakyan na lang tayo. Kasi hindi pa natin pwedeng ibiyahe si Puti. Walang nagtatagas yung radiator cap. Baka maubusan na naman tayo ng mababawasan na naman yung coolant natin. Mahal din ang coolant Ba, 180 din ang coolant. Imagine niyo. Dapat hindi na babawasan. Wala nag-overflow na siya. Gawa nga ng sira yung radiator cap. Yun nga, nag-order tayo. Dalawa lang nga binili ko sa online pero bibili din ako dito sa ganun ako pag may mabibilin sa auto supply, bibili tayo kasi baka mas magandang klase yung sa auto supply Kung mas magandang klase yung mabibili natin sa online, edi yun ang gagamitin natin. May nakita ako, parang meron siyang gauge. Kaya lang ang tanong kung papasok, magpipit siya. Parang gusto ko din rin kasi makikita mo yung heat, init. Ewan ko lang kung magiging compatible siya sa radiator. Pero hindi ko pa siya binili, nasa AutoCart ko lang. Ang binili ko kasi yung talagang aftermarket ng na Honda pa rin naman yung tatak. Parehas na parehas. Namili lang tayo ng maraming benta. Tapos yung pinakamura. Parehas na parehas naman. Pero yung iba nag-range ng 500. Bakit sa bagay, ganun naman talaga seller sa online. Yung iba kasi reseller lang. Kasi kami seller kami Alam namin yung mga ganyan diskarte. Seller din kami ng Lazada, seller din kami ng Shopee. Nung nagsimula kami, ang ginagawa namin, wala talaga kaming item. Tapos kakopy lang namin yung tapos magpe-pre-order kami. So ibig sabihin, pag binili sa amin, may umorder sa amin, saka pa lang kami bibili. Doon din sa Shopee yung mura. Kung ano yung mura doon, bibili namin, tapos i-bebent, yun yung ipadadala namin ngayon doon sa customer. Yun yung tawag ng pre-order. Kaya pre-order kasi kahit ilang days yan Oo. Kaya pag nakakita kayo ng pre-order talaga, umasa na kayo matatagalan talaga yun. Kasi pre-order nga Isa pang matatagal, siyempre, yung galing ng China, lalo na yung mga basang item nyo, nagkakahalaga ng 1,000 mahigit, 1,000 na, mga 1,000 mahigit. Tingnan nyo, pansinin nyo, tumatagal sa custom. Oo. Tumatagal talaga. Pero pag yung hindi naman 1,000, ang bilis Kadalasan lang mostly. So yun nga, balik tayo sa radiator cap. Parehas na parehas, pati yung mga details, magkakaiba ang presyo nila. Merong lumalampas ng 1,000
Radiator cap lang yun. Lalo na pag yung sinerge mo yan, yung ginawa nila, halimbawa, alam nila na maraming maghahanap, halimbawa, pang Civic, Honda Civic, LSI 96, radiator cap. Ang presyo nun, siyempre, 1,000 plus na. Pero wag ka. Yun din yun, yung binili mo na tig si 78 pesos lang. Parehas na parehas eh. O, ganun talaga. Siyempre, ang tao nga naman, maniniwala ka talaga, dito na ako kasi ito talaga yun eh, pang ganito talagang model yun eh. Hindi nila alam, doon lang din bibili nyo sa tig 78 bago papadala sa'yo. Tingnan mo, pre-order. Kaya ganun lang. Ayan, so mamaya din natin ikakabit. Doon sa kabilang bahay kasi may extension doon, dinala ko na lang yung barena. Lalakyan lang natin yung butas nung trunk. Kasi maliit nga, hindi pasok yung pinaka ito. Dito. Ito kasi manipis kaya pumasok. 'Di ba? Manipis to. Ito pala, ito kasi manipis kaya pumasok. Ito kasi mataba. Ito na yung gagamitin natin. So, ito pumasok pa sa butas, ito hindi na. Kaya lalakihan natin ngayon yung hole para lumusot siya doon. Doon na lang tayo magbabarena sa kabilang bahay. Pagbalik na lang. Pagbalik, bubutasan ko na yun, then bibili naman tayo ng radiator cap. Maghahanap. Kasi hindi ko alam kung meron sa auto supply din na radiator cap eh. Kung wala mabibili talaga, edi antayin ko na lang dumating yung order ko na galing sa online. Ayun nga, nakita natin. Siguro yun yung pinaka sa tingin kong problema niya. Kasi wala naman talagang indikasyon na may tagas sa lahat. Wala din sa radiator, tinignan ko din eh. Kasi nga, tama nga yung sinabi ni boss, ni Idol, ni Lodi, na kapag makikita mo yung hindi talaga siya nag-evaporate. Kahit yung mancha niya hindi nawawala eh, mapapansin mo. Dark na dark. Mapapansin mo talaga, hindi ka mukha kung tubig yun, wala na yun. Nung nainitan yun, nag-evaporate na yun. Tama si boss. Mahuhuli mo talaga. Okay din, buti may coolant. Coolant yung gamit. So wala talaga ako nakita, and yun, nakita nga natin. Nga pala, tawag dito. Yung radiator cap, meron palang may spring nun at merong wala. Kadalasan pala nung dun dito sa unit natin na to, pang kay Poti, wala kalimitan, parang walang spring. Kasi tiningnan ko din yung yung original saka yung aftermarket ng Honda. Wala talaga. Pero yung goma talaga yung pinaka goma dapat buo. Butas na eh, 'di ba? Kita niyo naman butas na yung kay Poti. Okay. So yun nga yun, kasi doon din yung mancha eh. 'Di ba? Doon din yung naging mancha niya. Yung tagas, doon lang ako nakakita ng leak eh. Sabi ko, bakit may tapon? 'Di ba yung pagka bukas natin ng hood ng umaga, pagtingin natin, may tapon siya eh. Kitang-kita naman sa video. Ayan yan yung video. Ayan. Yun. Pinakita ko doon sa last video din, 'di ba? May arrow, 'di ba? Yun. Pagbukas ko ng hood, napansin ko na yun. Ba't mayroong Oo. So yun na nga, na posible nga na yun yung problema. Bukod sa hindi kulang nga, tinanong natin nga yung radiator, yung coolant, pagka nag-drain ka, dapat 4.5 pala, sabi sa group, 4.5 liters. Tatlo lang pala yung nailagay natin. Kaya yun, nung nag-circulate na rin, nagkulang na, tapos nagtagas pa siya, nag-overflow pa siya kasi nga, mayroon siyang leak, sira yung takip nung radiator. Kaya doon pala tumulo. Siguro doon lumalabas sa radiator cap, kaya kita mo nandun yung ebidensya. May mga coolant siya nagkalat doon sa may ibabaw ng plastic ng radiator pan. Yun. Auxiliary pan. So yun nga, dahil sabi rin ni boss, yun lang kalimitan talaga na problema kadalasan ng Honda Civic, yung nasisirang radiator cap, kaya naiigahan ng radiator, ng coolant sa radiator at sa resort. So yun, sana mapalitan na natin. So that's why hindi natin dadaling talaga ngayon si Poti. Malayo-layo din kasi yung Santa Cruz mula dito sa Calamba. Ang linis pa naman doon sa pagpatakbo doon. Lalo na sa may magsimula ka ng bay, ang laki ng kalsada doon, ang bilis, sarap magpatakbo doon. Talagang kaya mong patakbo ng 100 doon. Pero bawal naman, wag naman, masyado na mabilis eh. Ayan mga
kasimple. Yan, ito mo yung temperature gauge ni Pote. Hindi naman talaga siya ano, yan, hindi siya nataas, normal na. Yan. Kahit simula nung pagbaba din natin, yung pagbalik pala natin, hindi pagbaba, pagbalik natin na dumaan ulit tayo ng Skyway, yun, bumaba na rin siya, hindi na rin siya nagpupul eh. So nandito na tayo, nandun na rin sila na RJ. So iniwan muna natin dito si Poti. So mamaya na lang ha. So lakad na tayo. Lumakad na tayo agad, no? Medyo late na tayo. Ayan, ang Team Kalamba. Ayan po, no? Patungo tayo ng Santa Cruz dyan. At mabilis nating inumpisahan na rin pagkatapos nating makausap doon yung ano, yung si boss. At ayan nga yung ating nature ng business. Ayan, saltwater setup tayo, no? Ayan, no? Ayan na, ayan, setup na rin natin at umuwi na rin. So nandito na tayo, nakabalik na tayo. So ito, bubutasan natin to. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Bubutasan natin to. Bali butas na pala, lalakihan lang natin yung butas. Okay? So handa ko lang yung ano, yung barena. Yan. So ito, ilulusot na natin dito sa hole na to. Yan. Tapos dito, bubunutin natin dito sa ilalim. Kakabit lang natin. Nailusot ko na kasi, di ba? Yan. Yan, yun lang. Ito, kaya na lang natin ito papakabit. Kakabit yan dito sa reverse ano eh, light. Lalagyan natin ng double-sided tape. Hirap pala nito. Madikit. Madikit siya. So yan, nandikit na natin. Yan, ito testingin natin. So testingin na natin. Tingnan natin yung quality. Baka natin dito. Ay okay, nagbukas na. Ito yung harapan. Oh, ayun na siya, meron, 'di ba? Tingnan natin. Ayun. Oh, kita nyo kung gaano kaganda yung quality. Ayan, oh. So yan. Successful, maganda at naikabit natin ng maayos yung ating back camera. Okay? So ngayon, tingnan natin kung makakabili pa tayo ng ano ng ano tawag dito? Radiator ano, cap. Yan. Tayo lang natin bumaba yung minute ko. So yun, nakabili tayo. Ayan, no. Ito siya. Ayan. Saktong-sakto to. Ayan. 1.1 din. So, sakto-sakto. So gawin na tayo. Mamaya pa natin makakabit to pag dumamig na makina. So ikakabit na natin to. Dito, kapalitan na natin. So, parehas na parehas, oh. Yan. 1.1. Tingnan natin. Kung papasok. Yan, oh. Mukhang magkasukat naman. O, magkasukat. Tanggalin natin. So yan, hindi nauubos kasi hindi tayo natakbo. Ayan o, ito, kaya bakit natin siya papalitan o, siraan na. Ayan o, ayan o. Siraan na. Okay. Ayan, ayan pagbuo. Ito yung pagsira. Pagduma, ito yung luma. Hindi na. Yan, pagkakaiba nilang dalawa. Ito yung luma, oh.
Ito yung, yan o, naganto pa siya. Parang ito na yata yung pinaka-spring niya. Tapos, yung gasket niya, ayun, ganun. Andun pala yun, ba't ito nakaangat na? Ah, meron dun. Tapos nakaangat na. Ito, dikit na dikit. Yan natin. Yan o, ganyan o. Pares na parehas ah. Lagayin na natin. Higpit talaga pala siya pagka nilalagay. Oh. Yan. Yan. Higpit. Ang ganda ah. Yan. Yan. Higpit. Walang ano. Hindi ka mukha nito na galaw. Ulitin natin. Higpit. Higpit talaga. Pag ito. Wala. Ayan oh. Guys, nagalaw. Ayan. Kaya talagang ano nga talaga. O overflow. Yan o. Higpit, hindi ko nagagalaw. So yan. So hoping na hindi na tayo matatagasan dito. Wala nang tatapon pa dito. Hindi na rin mauubos to, no? Yan. So yun, abangan na lang ninyo yung update. Babalitaan ko kayo kung mauubusan pa ba tayo ng coolant o hindi na. Okay, so ito uli, si Dansky at ito ang ating si Poti na Honda LXi Civic Model 96. Back out.